Hello po mga ma'am and sir. Today ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng test results. So alam niyo na, every quarter gagawin po ito. So let's start with the file. So gagawin ko muna siya sa Excel and then later on, i-upload ko siya sa Google Drive para doon na kayo mag-edit ng scores. Okay. So, sa ngayon, ang gagawin natin ay grade 5. O sige, grade 6 na lang kasi tatlo lang yung learning competencies nila. So, yung gagawin ko dito sa learning competencies na to ay same lang din sa mga gagawin nyo sa learning competencies na meron sa inyong grade level. Alright, so check muna natin ang TOS. So, dinownload na natin yan. So, yung link ay ang TOS po ay manggagaling sa division office. Okay, so check natin ang grade 6. Ito siya. So let's open that. So mapapansin nyo, ayan lang ang kanilang learning competencies. We have 1, 2, 3. So madali lang siyang i-edit compared sa, okay, compare natin siya sa grade 3. Diyos ko yung grade 3, napakarami day. Ayan, so makikita nyo, ayan ang i-edit nyo sa ating file. But na-edit ko na yan this quarter. So, this quarter, ako muna mag-edit. Pero kayo na po ang mag-arrange ng score sa kung ano yung mahirap na learning competency. Yun yung bababaan nyo ng percentage. And then, yung madali, yun yung tataasan nyo, syempre. At syempre, depende na rin sa inyo kung ano yung average na gusto nyo dun sa MPS. Okay, so later on, sasabihin ko kung ano yung mga yon. So thank you. Just sit back, relax, and enjoy watching the show, Charis. Okay, so let's start with grade 6. So mapapansin nyo, meron na siyang nakalagay na na learning competencies dito. So gagawin natin is, i-delete natin siya kasi hindi ito yung for this quarter. Okay, so wait lang. Alisin natin yung i-full screen mode natin to, mga te. Ayan. Okay, so delete. Ayan. And then, unmerge. So, unmerge, ito yung i-click natin. Ayan. So, para maging ganyan siya. Alright. So, check natin yung learning competence, yung TOS natin. So, alisin muna natin ng grade 3. Ayan. So, mapapansin nyo dito. So, 1 to 25, 26 to 38, and 38 to 50. So, side by side ko siya ha, para mas makita nyo. Ayan. So, dito tayo sa, so ayan, so fourth quarter, edit natin yan because ang gagawin natin ay first periodical test or periodic test. Okay, so here we go. So, milk pang nakalagay dito pero dapat ano lang to, learning competencies na lang. So, edit na rin natin to. Learning competencies. Yung milk kasi is nung pandemic. Competencies. Okay, so we have here, so check muna natin ang number of items. 25. So, pagsasama-samayin natin ng 1 to 25 here. Right-click, merge. Okay? So, drag natin to para makopya yan. Okay, so 1 to 25, ang ating learning competency, ilalagay natin siya dito. Ayan, so identify real or make-believe fact or non-fact images. Okay, Control V. Number of items, we have 25. Okay, type natin. And then, ang ating test placement would be 1 to 25. So, that's 1 to 25. Ayan, so nagiging year siya. So, pag nagiging year po ang inyong in-encode na number dito, punta lang po kayo sa eto, sa number. Ayan. From home, punta sa number. Then, i-click tong arrow pababa. Then, click text. So, edit natin. So, magiging 1 to 25. Ganyan siya. Okay? Dati hindi ko rin alam yan. Kaya ang ginagawa ko noon, nilagyan ko pa yan ng comma. Okay. Alright. So, ganyan yung ginagawa ko. Okay. So, ito naman, since 25 items din siya, hindi na natin siya i-edit. Ayan. So, mamaya tuturo ko kung ano yung mga formula na to. Actually, nandyan naman yung mga formula na yan, so hindi na natin siya kailangang baguhin. Okay, next we have 26 to 38.
Okay, 26 to 38, merge. And then we have 39 to 50, merge. Di ba ang dali lang ng grade 6, tatlong milk lang, at tatlong learning competencies lang tapos na. So since ito ay dalawa pa, so ito ay nakaisa. So unmerge natin to. Okay, then merge natin ulit to. Ilan ba to? 13, 12, so hindi sila pantay. Okay, so ang gagawin natin ay ayan. Para makopy natin yung formula dun sa baba. Okay, drag and then this one. Okay, so there we go. So, ngayon naman ay i-merge na natin to. So, ditong part, i-merge nyo siya isa-isa. Kasi hindi nyo siya pwedeng i-drag kasi magkakaiba sila ng formula sa bawat column. Okay, there you go. Merge. Merge. Okay, so there you go. So, i-copy natin yung ating learning competency for 26 to 38. Oh, what's wrong? Wait a minute. Okay. Here, there we go. And then dito naman sa ating 38, 39 to 40, 50. Tama, 39 to 50. Okay, so this one is 13 items. Ito naman ay 12. A total of 5. Oh, I'm thinking 15. Okay, sorry. 12 pala. Okay, so 50. So placement, so text muna natin to para hindi maging date ulit. Ayun. So we have here 26 to. Copy na lang natin to. Now na mag-encode in this one. Next, we have here since okay, so tapos na natin ang TOS, pwede natin siyang i-minimize at ito na ang palalaki natin. Okay. So dito sa ating dito muna tayo sa ating ATS. So ATS muna natin gagalawin, okay? So dito sa ating ATS, i-left click lang natin siya. So mapapansin nyo dito, ang formula niya is sum, then ito siya, number of items times the total population or enrollment of your grade level. Okay, so ayan, so tama naman siya. Ito naman ang i-check natin, ATS. Okay, so guys, saan na napunta to? Oh, wrong. Sorry, ATS. Sorry, okay, sorry. ATS pala. Ang HTS ata yung naano ko kanina, sorry. ATS muna tayo. So, ang ATS is sum of yung frequency of correct response. Dito siya sa kaliwa. So, mapapansin nyo, 1 to 25 dapat yan. So, sakto na yan. So, nga pala, ito yung frequency of correct response. Ito yung mga batang nakasagot ng tama sa bawat number. So, for example, sa question number 1, ang nakasagot ay 355 students out of 397 population ng inyong enrollment sa grade level ninyo. Okay? So, ito yung mga nakatamang sagot. Okay, ATS tayo dito sa pangalawang column. So, pangalawang learning competency. So, this is from 26 to 38. So, ito 26 hanggang 50 na siya. So, i-drag up natin siya papunta sa 38. Ayan. So, yan lang yung kailangan nating numbers. Same here. So, start tayo sa 39 hanggang 50. So, sobra-sobra siya. Ayan. There you go. So, ang total natin dito ay 16,878. Same dito. So, pareho siya. Okay, next, let's move on to HTS. Yung HTS naman, left click. So, ang kailangan dito ay yung number of items plus yung enrollment. Okay. So, ito, enrollment, tama. Next. Asa na yung red? Nasa nababa na. So, i-drag natin siya pataas kasi ito yung ating kailangan. So, i-check nyo yan ha para maging tama yung number ng sagot nyo. So, mali yung formula ko. Wait lang.
Okay na ba yung formula? Okay, multiply lang natin. So, alisin natin to. Ang dami ko na pinunod na numbers. Let's remove these. There you go. Okay, so yan ay okay, tama ba? So, multiply lang. Okay. I think that's right. Okay. So, ito yung total niya para ho dito. Okay. So, yan yung total. 19,850, 19,850 para ho lang. Okay, next. Dito tayo sa percentage. Sa percentage, i-divide lang yung ATS and HTS. I forgot the acronym of ATS and HTS, so search na lang. Okay. Or pwede natin itanong sa ChatGPT. Wait, let's see. Okay, so let's see. What is the acronym of ATS and HTS in test results? What are the acronym of ATS and HTS in test results? Okay, here we go. ATS, average thinking skills, and higher thinking skills. Okay, so yun yung meaning niya. Alright, so after nyan, so nakuha na natin yung percentage. So ngayon naman, ang ima-match natin, okay, so halimbawa lang to ha. So sa grade 6, ang population, let's say, baguhin natin to. Okay, purahin natin to. Purahin natin yan. Okay, so remember this is first periodic test. Okay. So try natin gawing 400 to. Okay, example lang yan ha, 400 na yung population ng grade 6 for this school year. So, ang nakalagay dito is 397. So, ibig sabihin ko lang siya ng 3, dadagdagan natin siya dito. So, mapapansin nyo dito sa frequency of scores. Alright? So, ito yung mga batang nakakuha kung ilan yung nakakuha ng 50 points. Ito yung score, 50, 49. So, 1 to 50 siya. So, 50 ang pinakamataas. Ilan na nakakuha ng 50? 13 ang naka-perfect score. Pero wala namang ganyan unless matatalino talaga ang mga bata. So, pwede nyo dagdagan, bawasan. Depende sa kung ilan ang, ang gusto nyo sa MPS nyo. Ayan. So, ito yung average na tinitignan natin. So, highlight natin to. Okay, let's put yellow. So, ito yung MPS. Okay. So, yan yung MPS natin. So, ito yung formula. So, ito yung mga digits na nakuha natin dito. Okay. So, ito yung naman yung mean, yung formula. Ito yung mean. Okay, highlight natin. And this is our mean. Let's click it here. And then, equal sign. Okay, there we go. Alright, so, kung 50, ilan yung naka-50? 13. Okay, so, ito naman ay, i-multiply lang yan. So, 50 times kung ilan yung nakakuha ng 50. Okay. So, 387 kulang pa ng 2, ng 3, so idagdag natin. So, ang naka-total score dito is 85 yung average niya. So, medyo mataas since it's first quarter, but it's grade 6, so knowing na they already developed some of the important skills in answering the questions. Pero syempre babae natin yan para hindi tayo, alam nyo na, masita. Okay, so let's put here. Okay, dagdagan natin to ng 1, 2, and then 3. So, dapat 400. Sumobra tayo, B. Okay, bawasan natin to kasi masyadong marami. Gawin natin 12. Okay, so bumaba siya ng 84.67. So, so kung sa grade 4, parang mataas pa yan. Pero kung sa grade 6, kung feeling nyo tama na yan yung taas niya. Kasi, in the following grading period sa mga susunod na TOS sa test result, kung ibababa niyo yung MPS nyo, yung average nyo, pwede rin naman pero hindi ganun kalayuan. So, dikit-dikit lang yung scores para hindi masyadong pangit yung results niya or result niya. Ayan, so 400. So, kung okay na yan, so mapapansin nyo dito, ito yung mean natin. So, saan to galing? Ito ay galing sa dito. Ito yung pinag-multiply yung score tsaka frequency. Yung total niya is 16,933 divided by 400 kasi ito yung ating
enrollment for this school year. So, naka-equal na yan, naka-formula na. And what's this? Wala to. Okay, pulay natin yan. So, total score multiplied divided by the enrollment. So, that's 42.33. So, kailangan muna natin yung mean para makuha yung MPS average. Okay, so ito yung mean. Tapos, yung total score, ayan, 50 points or 50 items, 50 questions. Ayan siya, 1 to 50. Okay, so, ang lalabas ay 84.67. Ito naman yung SD or standard deviation. So, paano to kinukuha? Square root lang siya ng square root lang ba siya ng mean? Okay, wait lang. Ginawa ko na yun dati. Square root siya ng mean. Okay, so balik tayo sa grade 6. So, ito, since wala siyang formula, baguhin natin. Oops, oh my god, hold on. Okay, so dito, wala siyang formula, so lagyan natin. So, equal SQRT square root, then parenthesis, mean, then parenthesis ulit. So, ang SD niya ay 6.51. So, mataas siya kasi mataas yung MPS. So, kung okay na kayo dito sa MPS, ito naman ang i-edit nyo ngayon. Ito. Itong percentage nyo dito sa kabilang part. Okay, so 84.67. Ang average natin dito ay 84.27. So, mababa siya. Kailangan natin siyang dagdagan. So, titingin kayo dito sa learning competencies nyo kung alin dito yung pinakamadali para dagdagan natin ng score. Okay, let's say for example, ito yung make believe, ayan, fact or non-fact. So parang medyo madali lang siya. So dagdagan natin siya ng score. So kung ang score niya, kung ang total ng population is 400, so pwede kayong nagdagdag dito. So for example, yung question number 1, masyadong madali. Siguro maraming nakakuha niyan. Gawin natin 370. Okay. So, tumataas siya, naging 85. Ito gawin natin 360. Madali lang yung tanong. So, dapat talaga alam nyo yung mga tanong sa bawat question para alam nyo kung alin doon yung dadagdagan nyo ng score or babawasan ng score kasi mahirap. So, dapat talaga kayo ang gumagawa nito kasi kayo nakakaalam ng mga tanong sa bawat questions. Alam, kasi kapag ako pa, i-check ko pa na isa-isa, it really takes a lot of time of me. So, yung sa grade 3 ginawa ko kanina, parang natapos ko siya ng 45 minutes. Wala pa yun yung actual test kasi hindi ko alam kung ano yung test na lumabas. So, dapat talaga kayo po ang gumagawa nito. Okay, so next, we have 360. Dagdagan natin. Hanggang sa ma-reach natin yung target natin na 84.67. So, kulang pa. Let's add more. Okay, let's put 370. Okay, 380. Okay, 86 na siya. 6. Oh, sakto dai. Ayan oh, look. Okay, that's see, kita niya yan. That's 84.67. Tas dito 84. Ay, perfect B. Perfect. Okay. That's right. So, ayan na. So, ngayon naman, dito tayo sa ranking. Okay, so since ito lang yung competencies natin, madali lang tong i-rank. So, pinakamataas ang number 1 malamang. So, number 1 to. Okay, ito naman ay number 3 na to. Then ito yung number 2. Okay? Alright, so yan, 1, 2, 3 lang. Pero dai, compare mo sa grade 3. Ay, good luck sa inyo talaga. Ito talaga ako nagsapakahirap dito. Kasi ang dami yung competencies dai. So, ayan, i-edit nyo yun isa-isa. Okay? That's your job. Charis. Okay. Alright, so let's go back here for grade 6. Ayan. So, ano pang gagawin natin? Okay na. So, ayan na. Yan na yun. So, dito naman pala, ito yung usually kinukuha ng DO. So, meron to. Huwag nyo na itong gagalawin na kasi naka-formula na yan. So, kung ilan yung nakakuha ng 48 to 50, ayan, yung 48 to 50 naka-highlight na ng orange. Kita nyo? Ayan. So, i-click natin yan. Naka-count if na yan or sum. So, nakasum na kung ilan yung so 4850 ang nakakuha ay 48 students. Hindi pa ito naka-time. Wait lang po. Ayusin natin. Okay, gawin natin itong text. So, ang low, ay, hindi ko napansin. Ano ang low score?
Okay, so nakaano naman na highlight yan. So 18 to 32, tapos yung isa ay 17 to 8 to 17. Okay, type natin 8 to 17. Okay, next. Meron din tayong 3 to 7. So hinighlight ko na yan ha. 3 to 7. And then 1 to 2. Okay, there we go. So, syempre, hindi tayo maglalagay dyan. Okay? Kasi bagsak na yan. Pero kung meron talaga kayong mga bata na hindi talaga niya kaya, ayan, so pwede tayo maglagay kahit mga 2, 3, kayo na bahala. Kasi kapag napunta sila sa ating school para i-check yung gawa natin, ay kayo ang humarap at kayo ang gumawa niyan. Tama? Charis. Okay, so ayan lang. So, tapos na. Ayan, so makikita niyo, punta tayo sa consolidation rather. So, ang score natin, ang MPS ay 84.67 sa grade 6. Ayan siya, 84.67. Ang SDI, 6.51. Okay. So, ito yung grade 6. Ang enrollment ay 400. Okay, so yan. So, pupils on above the mean. So, meron tayong 88%, mataas. 75 to 100. 46 at 50 to 74, 0. Pero pwede nyo lagyan, okay? Pwede nyo lagyan kahit mababang percentage lang. Alright, so ayan lang. Ganun lang yung gagawin. Ang madugo lang talaga dito is yung grade 3. Grade 4 din. Marami rin kaming, ayan, gawa. Alam ko kung ito na ba yung this year or last year pa. Pero ito ginawa ko kanina, day. Napakatagal kong ginawa to. So kung sino man ang grade 3, Ma'am Gladys, is that you? Okay, you start learning this one. Madali lang siya, actually. So, gayahin mo lang yung ginawa ko. Una, burahin mo muna. Then, pag samasamahin mo yung mga number of items, kung ilan yung magkakasama, para hindi ka mahirapan. So, ito lang naman yung i-edit natin, okay? Ayan, so grade 6 ito. Ito lang i-edit natin. So, kung mas mababa dyan, so, pwede nyo bawasan yung matataas ang nakakuha. Pwede nyo babaan lang muna kasi first quarter pa lang naman. Okay. Alright, so that's it. Thank you. And yeah. I hope natutunan nyo kung paano i-edit to. Thank you so much. Good night.